Yes, Lord Jesus, ako po ay Diyos na pag-ibig. Kaya naman po ang aming pinagdaraanan, ano man po ang aming nararanasan ngayon, ano man po mga kapagsubukan, na-encounter po ng bawat isa sa atin. Katulad po ng inalit po ba. Pagkaman minsan nandiyan ang pain, Lord, huwag po kami sumuko. Sapagkat ikaw po na Diyos na aming kinikilala. Ikaw na Diyos na aming sinasamba. Ikaw na Diyos na aming pinagkakatiwalaan. Ikaw na Diyos na aming sinasampalatayanan. Kaya mo pong gawin ang lahat ng bagay. Kaya kung kami man po ay sinusubok kayo na God, lalo po kaming lalapit dyan sa iyo. Kaya maraming salamat Lord sa patagumpayan at pinagkakalog mo po sa bawat isa po ng mga anak. Although nandyan sa sari-sari po mga pagsubok ang kinakaharap po namin. Subalit, salamat Lord Jesus sapagkat nandyan, hindi mo po kami pinababaya. Salamat Lord sa mga offering na ito na binigay po ng mga anak mo. Basbasan mo po, pagpalain, ang blessings na ito. Ibalik mo po God ng 100-fold sa bawat isa. Siksik, liglig, umaapaw po ang Kristo ng mga pagpapala at may pagkalog mo po sa mga anak mo. Lalo tigit o God, pagpapalis. Salamat po Jesus. Kaya samahan mo po kami o God sa aming pong patuloy o God na pagsamba dyan sa iyo hanggang sa matapos po ang aming pagsamba. Salamat po Jesus. Kayo pong nagsabi ang mga po aming hiling sa iyong pangalan. Ito po ay ibibigay sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So ako ay nagbibigay din ng pagpapasalamat ng Lord Jesus Christ na sa dagdag na taon. So tumatanda dito sa Hong Kong. 25 na, 55 na, 5 taon na lang senior na. Napapasalamat ko kay Lord Jesus sa pagkakapay. Yan ang ginatanong ni Papa Kabo. Baga tumanda na tayo dito sa Hong Kong. Nakita niyo, ay nung isang araw. Blessed pa rin tayo po. Kasi nandiyan yung lakas na binibigay sa atin ni Lord Jesus Christ. Katulad ka ako. Ngayon, dahil halibay na yung kasama kayo dyan. Sabi ni Sir Jack, may panalo. Maguloy na kami. So ngayon, samahan mo ako, tulungan mo ako. So ngayon yung hinuli namin, kasi nasa kulungan na lahat ng mga camping. Sabi niya, ikaw ng kayo po malaki kasi yung paghuli namin nung sabi niya, sa panghuli, hindi ako yung para malak mo yung paa. So ngayon nahawakan ko sa paa mo. Ay di nagdalawa kami, ay talaga namang malakas yung camping. Hawak na namin dalawa, tumatayo talaga. Yung pa ako nagalis, hindi ko alam kung saan na yung paa ko na nahimit ng ganyan sa Katay sa balik. may kahalis yung paa. Sabi niya baka yung paa ng camping yan. Pero sabi ko ng Jesus sa namin. Kasi trabaho ko sa mga yakin. Sa akin kasi ng babae. Ano lang yung lakas na ako. Tapos na hindi nahuli na nga namin. Ang gawa ko sinipit ko dito yung katawan ng kambing. Hawak ko yung kanyang sungay. Pinatali naman ni Sergio sa sungay niya yung tali. Ang talaga malakas talaga. Kahit dalawa na kami, naalpasan pa din na ano talaga kami. Kasi tumataas siya, tumatayo siya. Hindi mo talaga maano. So, nandiyan o. Hindi natin nagpapasalamat kay Lord Jesus Christ. Na bagaman sa edad din ito, nandiyan. Masabi natin na napapagod din tayo. Pero hindi yung sabihin na yung mahinang ka rin. Kaya nagpapasalamat ko kay Lord Jesus Christ na sa tagal ko na dito sa mga plan. Hindi na binigyan sa sakit ni Lord Jesus Christ na ipapalagay ng pagkain. Nagpapasalamat sa kanya. Talagang tiwala lang tayo kay Lord Jesus Christ. Kung saan nandiyan ang mga pagsubo, nandiyan ang mga problema. Pero alalahanin lang natin palagi na ang Diyos na ating kinikilala. Ang Diyos na ating pinaniniwalaan. Ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Nandiyan po siya. Handa po siya na tayo kanyang tulungan. Basta wag namin po tayo lumayo sa kanya. Kasi pag dumating man po yung failure sa atin, na minsan may hiningi tayo kay Lord Jesus Christ, at hindi po ito na bigyan ng katulungan, bakit magsasawa na kami? Kasi mayroong ganyan kasi, na sabihin nila na, bakit ganun? Sabi nila, si Jesus, power. Sabi nila, si Jesus, kaya niyang ibigay kung hihingi.
bakit ang tagal ko lang nagpapay? Bakit ang tagal ko lang lumuluhod? Wala pa rin ang kasagutan. So, ating po mapag-aralan sa ang kasagutan ko. Praise the Lord. Praise the Lord. Katulad po dito, basahin natin. Dito sa Lucas chapter 8 verse 48. Lucas chapter 8 verse 48. 48. Luke chapter 8 verse 48. Praise the Lord. Praise the At Lord. sinabi niya sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Praise the Lord. Praise the Lord. Sapagkat, bakit po sinabi ni Lord Jesus Christ ang salubas ng atin? Dahil meron po ito dito isang babae. Meron po isa kasing pinuno ng sinagoga na lumapit po kay Lord Jesus Christ kasi itong kilala kasi nila si Lord Jesus Christ na napapagaling ng mga sakit. So ngayon itong pinuno na ng sinagoga, nung makita niya si Lord Jesus Christ, lumapit siya, sabi niya, pwede ba na pumunta ka sa bahay? Kasi yung anak ko, 12 years nang naghihingalo na siya, sabi niya. Ngayon, itong isang babae naman na to, nung makita niya na naglalakad na si Lord Jesus Christ, so tinadagsan na ng maraming tao. Sapagkat ang intensyon ng mga tao, nandiyan nga na yung Diyos, nandiyan yung anak ng tao na si Lord Jesus Christ. Makapangyarihan po ito. So ngayon itong babae, na 12 years na po siyang dinudugo. Kumbaga naubos na yung pera niya sa pagpapagamot, pero hindi po siya napapagaling sa kanyang sakit. Ngayon ang ginawa ng babae nito, nung makita niya si Lord Jesus Christ, sabi na wala pong mga, hindi siya makalapit kasi nga marami ng tao. So ang ginawa niya, pumunta siya sa likod. Kumbaga, umano siya parang, kasi ang nasa isip niya, mahawakan ko lamang ang laylayan o ang damit ni Jesus. Gagaling. So ngayon, gumawa siya ng paraan para yung kanyang iniisip na kagalingan, para yung kanyang pananampalataya, paniniwala sa Diyos, na yun po ay kayang ibigay sa kanya. Gumawa po siya ng paraan kung paano niya maangkin. Kung paano po niya maangkin. Anong ginawa niya? Pumasok siya, umano siya, kasi madami mga tao, hindi siya makalapit. Gumawa siya ng paraan, sumuot siya, kasi tayo, siyempre, mga ano dyan, doon siya umano para maabot niya ang laylayan ng damit ni Lord Jesus Christ. Kasi ang paniniwala niya, mahawakan ko lamang yung laylayan ng damit ni Jesus, gagaling niya. So yun ang faith niya. So ibig sabihin, malaki yung faith niya. Kaya gumawa siya ng paraan para yung faith niya magkaroon ng kasagutan. Sa pamagitan ng kanyang ginawa na yun, nahawakan niya ngayon ang laylayan ni Lord Jesus Christ. Ngayon sabi ni Jesus, may mawak sa akin kasi may nawala na kapangyarihan. May nawalang lakas sa kanya, may nawalang kapangyarihan sa kanya kasi ramdam niya. Sabi naman ng mga tao, sabi ni Pedro, sino naman ang magana sa'yo kasi marami naman tao ang kapanibod sa'yo. Ayun ang ginawa ng babae, nagpatira pa, lumuod siya patira pa sa paanan ni Lord Jesus Christ. Na inamin niya na siya ang magawa. Kasi ang isip niya, sabi niya, kasi ang iniisip ko na, mahawakan ko lamang po yung lalayan ng damit ko, pagaling na ako sa aking sakit. So, gumaling siya sa kanyang sakit. Basahin natin yan dyan. Dito sa verse 41 hanggang 47. Sa verse 41 hanggang 47. Praise the Lord. Praise the Lord. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday sa inyong tatlo. Happy birthday to us. Yun. Tumatanda na tayo.